globalismo yung mga G. Kung nga pala si Teresius Marasol at tatalakayan po natin ang globalisasyon, ikalawang pananaw. Ano ang ibig sabihin ng globalisasyon bilang mahabang siklo ng pagbabago? Ang globalisasyon ay hindi lamang isang kasalukuyang kaganapan, isa itong malawak at tuloy-tuloy na proseso ng interaksyon at koneksyon ng mga bansa sa larangan ng ekonomiya, politika, kultura at teknolohiya. Ang tawag ng mahabang siklo ay nangangahulugang globalisasyon ay paulit-ulit na umuusbong sa iba't ibang panahon at nagkakaiba ng anyo. Halimbawa, panahon ng modernong teknolohiya. Ngayon mas mabilis na ang koneksyon ng tao at bansa dahil sa internet trade ay global trade. Isa rin dito yung pagbabago ng komunikasyon ng mga tao. Dati, ang ginagamit nilang pang-komunikasyon ay mga sulat, at ang mga sulat nito ay na-deliver ng mga ibon o tao. So, dati kay mano-mano pa ako magsulat, kapoy ka magsulat, man. And ngayon, type na lang ka na naman cellphone. So, pangalawa, ayon kay Skolte, maraming maraming globalisasyon na ang dumaan sa mga nakalipas na panahon. So, ibig sabihin nga pala nito ay hindi bago ang globalisasyon, maraming anyo nito ang dumaan. Ito ang dumaan sa kasaysayan. Ang nagdaang globalisasyon ay nagsilbing pundasyon ng kasalukuyan anyo na naranasan natin ngayon. Sa madaling salita, ang globalisasyon ay binuo ng magkakaugnay na yugto ng pagbabago sa lipunan at pandaigdigang sistema. Isa dito ang industrial na revolusyon, nagpapabilis ng kalakalan at produksyon na siyang nagbukas ng mas malawak na pandaigdigang merkado. At isa pa dito, na educational system niya. Sa una, mga estudyante kay kung mag-research sila mga assignment, matutupan sila mga library, magita sila itong mga information sa ilang lesson, ito sila sa mga notebook, libro, newspaper, and some more. Karon kay kuan na mo cellphone, kapasok yun ang ganiha cellphone, may ChatGPT na nila, think wise, be wise, Pangatlo, at ang kasalukuyang globalisasyon ay makabago at higit na higit na mataas na anyo na maaaring magtapos sa hinaharap. Okay. So, ang ibig sabihin nga pala nito ay ang ating teknolohiya ay advanced na, hindi katulad noon na very low ang ating teknolohiya. Ngayon mas advanced na, at ito ay maaari pang umusbong at maaari rin itong huminto, no? For example, katulad ng yung mga sasakyan, yung mga gas power na sasakyan. Ngayon, paunti-unti nang nauubos ang mga gas power na sasakyan, at mas marami ang battery powered na sasakyan, kasi for the environmental, Pangapat, mahirap tukuyin ang panahon kung kailan nagsimula ang globalisasyon, kaya't higit na mahalagang tingnan ang iba't ibang siklong pinagdaanan nito. So, ang ibig sabihin nga pala nito ay hindi madali
hindi madali o tiyak na matukoy kung o kailan ang eksaktong nagsimula ang globalisasyon, dahil ito ay isang mahabang proseso na unti-unting umunlad sa iba't ibang yugto o kasaysayan. Kaya imbis na hanapin ang langang simula, mas mahalagang naunawayan ang mga mahalagang yugto o dinaanan ng globalisasyon, kung paano ito nagbago at lumawak sa iba't ibang panahon o bahagi ng mundo. Halimbawa nito, kalakalan ng Silk Road. Ang Silk nga pala, ito yung ruta ng mga yung mga merchant, no? Dito nagpapalitan ng seda, pampalasa at iba't ibang produkto ang mga Tsino, Arabo at Europeo. So ang Silk Road pala ay yung kalakalan sa Silk Road ay hindi pa tinatawag na globalisasyon noon, pero bahagi na ito sa proseso. Isa pa dito yung panahon ng teknolohiya at internet. So dati sinabi ko nga kanina na yung pagbabago ng komunikasyon, yung pag-improve ng komunikasyon, dati gumagamit pa mga tao ng mga sulat sa komunikasyon at dinideliver pa ito ng mga tao at mga ibon. Ngayon cellphone na, type na lang. And ito ay isa itong major na proseso sa ating globalisasyon o pagbabago ng ating mundo.